Bakit? Para mas mapagtuunan ng Panginoong Hesus, mas masanay niya yung mga disipulo na pinili niya. At sabi doon sa Gawa 4, verse 13, namangha sila kina Pedro at Juan dahil nawala? Namangha sila namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nila magsalita, lalo na nang malaman nila mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila yung mga kasama ni Jesus noon. So dahil itong mga apostol na to ay matagal na nakasama ng ating Panginoong Jesus. Matagal na kasama ng Panginoong Jesus. So, yung pagiging leader ng ating Panginoong Jesus na ipasa niya sa mga disipulo niya at yung wisdom na nanggaling sa Panginoong Jesus, no, talagang makikita. Dahil, di ba pangkaraniwang tao lang ito mga to, walang mga pinag-aralan, mga mangingisda. Pero pag nagsalita sila, grabe yung wisdom. O kaya yung mga taong nakakarinig sa kanila, namamangha. So, meron po tayong 5 puntos na pag-aaralan ngayong gabi, o meron ako 5 puntos na i-share sa inyong gabi about time, about sa pagbabahagi ng oras. Sabi dito, ang oras ay mahalaga sa pagtaguyod ng ugnayan o relasyon. Sabi po sa una, unahin ang mahalagang relasyon o relationship. Sabi rito, sinadya ni Jesus ang paggugol ng panahon sa kanyang mga alagad. Namuhay, nagturo, nagsanay, tumain at nagministeryo siya kasama nila. So katulad na sinabi ko kanina, no, matagal na kasama ng Panginoong Jesus ang mga apostol niya. So, sabi dito, katulad ni Jesus, kung gusto rin natin magkaroon ng impluwensya sa ating, unang-una siyempre sa ating pamilya at mga mentee o yung ating mga tinuturuan, mentor, kailangan natin maging intentional sa pagiging fully present at sa paggugol ng panahon sa kanila. So, katulad ng ginawa, ang Panginoon Jesus talaga ang pinakamagandang example. Talagang nakita natin kung paano niya tinrain ang kanyang mga disipulo. So tayo bilang leader, sino po bilang mga leader? Tayo po bilang mga leader talagang dapat tayo, kung gusto natin talaga na talagang maturuan o maipasa sa ating mga tinuturuan yung ating dalawa. Talagang siya magiging bibigyan tayo ng time. Sino dito mga tatay? Sabi dito mga tatay. So, dapat kung gusto natin na talagang maturuan yung ating anak, no? Madala natin yung ating pamilya sa Panginoon, dapat talaga mas marami tayong time na ginugugol sa ating pamilya. Kasi napaka-importante na bilang leader, bilang tatay, yung time, napaka-importante ng time. Para maramdaman nila na yung presence natin. Kasama ko sa ating forming, kaso masyadong hahaba eh. Kaya hindi ko yan sinabi kasi naging yung explanation din ng iba eh. Pero ito okay na to. Sabi sa number 2, mas mahabang oras ay mas malakas na impluwensya. Siyempre, pag mas maraming oras yung pinalaan natin sa ating pamilya o sa ating mga members o dinidisciple, so mas marami tayong may tuturo sa kanila. Mas marami tayong may share sa kanila. So mas makikita nila yung mga ginagawa natin. Sabi dito, nakita natin kung paano binigyan na halimbawa rito ay si Moises, no, yung ang life on life discipleship na ginugol niya para kay Joshua o kay Joshua, no, na talagang ang tagal nila nagsama, no, gumugol siya ng maraming panahon para kay Joshua. Hinayaan niya na panoorin siya na Joshua ng malapitan. So, dahil doon, naihanda ni Moises si Joshua na, kasi di ba si Moises hindi naman siya nakapasok ng promise na nakapasok na si Joshua. Bakit hindi nakapasok si Moises? Bakit bro? Bakit? Hindi. Kasi, yun, nagkasala si Moises. Grabe, no? Sabi kasi ni,
pinupok niya yung bato eh. Hindi naman pinapapukpok. Kasalanan na yun. Hindi, pero yung time na binigay ni Moises kay Joshua, talagang grabe. Kaya, kahit na natin kung paano yung naging influensya ni Moises kay Joshua. Tapos sa number 3, sabi dito, ang kalidad at kahabaan ng panahon ay magkasama. So nagbibigay tayo ng maraming oras sa mga bagay na importante sa atin, di ba? Siyempre, trabaho, negosyo, bibigyan natin ng panahon niya. Kasi importante sa atin yun. Kung mahalaga ang ating pamilya, dapat bubulan natin ito ng kalidad at mahabang panahon. Kung mas maraming oras ang binibigay sa pamilya, mas magkakaroon ng maraming pagkakataon na maitaguyod ang mas mabuting relasyon sa kanila. Ang mabuting ugnayan ay magdudulot ng mas malakas na impluwensya sa kanilang buhay. So, yun, halos magkakadugtong naman siya. Kung gusto natin na mas maging maganda o mas maging matatag sa ating pamilya, tayo bilang isang leader o bilang isang tatay, dapat mas maglalaan tayo ng panahon sa ating pamilya. Napaka-importante po talaga yung tayo bilang tatay, lalo sa mga anak natin, yung presence natin. No, kaya sa tusin mo, talagang yung minsan nakakalapit ng mga nag-a-abroad na, talagang kailangan mag-abroad na. Siyempre may sa mga anak. So, ngayon, medyo okay na kasi hindi katulad ng panahon na wala talang sulat. At least ngayon may cellphone, no? Mas madali yung connection. Pero iba pa rin pagka nandun yung tatay. Iba pa rin yung impact. So, kaya hanggat maaari, talagang yun, syempre, prayers na talagang loobin ng Panginoon na mas maganda magkasama. Siyempre, ibibigay naman ng Lord yun sa tamang panahon. Ito maganda, maging handa sa magic moments. So ano kaya yung magic moments ngayon? Sabi dito, ito rin yung pagkakataon na bigla silang magbubukas ng kanilang saloobin sa iyo. Ito yung sa mga anak natin na magugulat ka na lang na maraming anak dito eh. Nag-o-open ba kayo sa tatay nyo? Ang problema nyo? Ha? Nakakaya ka. Minsan nakakaya na magsabi, Daddy, may crush na ako eh. Kaso lalaki din eh. Daddy, may crush na ako eh. Kaso mukhang hindi niya ako gusto eh. Alam niyo maganda magkaroon talaga tayo ng yung tatay natin parang lang natin. Yung kaibigan. Yun ang pinakamagandang relationship na masasabi mo lahat na pero kaya di ba sabi ng tatay, pag ikaw bumagsak ka ba sa klase mo, huwag mo na akong tatawagin tatay ha. Nung pagdating ng anak kamusta grade mo? Okay lang pre. Okay lang pre. Pre lang tawag eh. So yan, napaka-importante na na makakapag-open tayo kung ano yung nararamdaman natin. Bro, mahaba na ba ako? Di ba? So, ano lang naman mga point na lang. Siyempre yung nangyari sa amin sa anak ng anak ko, kay Mark. Ano daw nangyari to, 2 years old si Mark Prince, yung panganay ko. Kasi may tinuro yung pastor namin. Tanungin niyo yung mga anak niyo, baka may galit sa inyo. Sabi ako wala naman eh. Sabi ko, hindi naman paano magagalit sa aking mga anak. Nangyari yung time na may samahan ng pala sa akin si Mark Prince. Nung tinuruan kami ng pastor namin dati sa QC, 5 years old si Mark. Di ito na. Doon sa amin, pag tinuro, ina-apply kagad namin eh. Iikot kagad kami. Tanong namin, inumpisa namin kay Princess. Kasi si Elijah din, wala pa. Si Princess wala sa ako. Princess, nagalit ka ba sa amin? Wala po. Tapos, tinanong namin si Mark. Mami niya muna. Galit ka ba kay Mami? Wala po. Sabi ko, sa akin Mark, may galit ka na. Bumabulgot. Talagang grabe iyak. Talagang
nga ako kaya rito. Isip ko ng isip. Ano yung ginawa ko rito? Nak, bakit nak? Sabi mo sa akin, anong nagawa ko sa'yo? Di ba? 2 years old ako. 2 years old ah, 2 years old si Mark. Inaway mo si mami, tumubo yung kamay. Pero nabalik na rin yun ako, inaway ng asawa ko ng time na yun eh. Pinukpok ako, sa galing sa akin, tumubo yung kamay. Eh nakita ni Mark. So ang akala niya ngayon, sinaktan ko yung nanay niya. Dala-dala niya pala yun. Kaya pala nung time na yun, si Mark nagkasakit sa ano? Sa kidney. Pag ang bata pala, may sama ng loob sa tatay, nagkakaroon ng sakit sa kidney. So, nagtataka kami, pinapacheck up, ba't kaya may sakit si Mark? Tapos, talagang nag-iba yung ano sa akin, makikito ko, na hindi siya naging malambing. No? Pero nung time na yun, sabi ko, Nak, humingi ako sorry. Sabi ko, Nak, sorry, patawarin mo ako. Kasi in-explain ko nangyari, hindi niya, pinatawad niya ako. After nun, pina-check up namin si Mark, nawala yung sakit. Kita kayong doktor, nawala yung sakit niya. Alam niyo, napaka-importante na salita ng isang tatay. Minsan gamot. Yung I love you, gamot sa mga anak yun. Yung marinig nilang, Nak, I love you. Mahal na mahal kita. Grabe yung ano nila sa ano ba tawag doon, yung safeness, ano tawag doon, yung tamang word, yung parang safe na safe sila, alam pakiramdam nila safe na safe sila kasi alam nila na mahal natin sila. So kaya tayo mga tatay, huwag tayo mahirap mag-ilabi sa anak natin. Mga anak, mag-ilabi kayo sa tatay nyo. Kahit ganun na lang oh, Dad, kaya pera. Napaka-importante ng tatay, yung posisyon ng isang tatay sa mga anak. Napaka-importante yung salita na maririnig sa atin ng mga anak natin. Okay, sabi dito, number 5, sabi ng mahaba, tignan ang paggamit ng oras bilang investment. No, sabi, ang oras na ginugol sa pamilya at mga disciple ay isang investment. Tama po ba? Investment to. No, na makita mo yung pamilya mo na nagiging maayos, no? Napaka-importante investment yun. Na nakita mo yung mga anak mo na lumalaki na may takot sa Panginoon, na nakikita mo ginagamit ng Panginoon, napaka-laking investment yun. Na makita mo yung mga tinuturuan mo na lumalakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon, napaka-laking investment po nun. So napaka-importante na ano natin, ng katayuan natin bilang isang leader, bilang isang tatay. So, sabi dito, hindi tayo magkakapanahon kung hindi natin sasadyakin. Hindi totoo yung ano eh, isa nilang wala akong time. No bro, atin tayong Bible study, wala akong time eh. Pero nakakatapos na NN, WhatsApp ng oras, wala tayuan, no? Tapos pag niyaya mo Bible study so wala akong time eh. Pero pag niyaya mo, Church, punta tayo ano? Yes lang ako! No? Kaya sabi dito, ang walang oras ay kanyang isip lamang. Lagi tayong may panahon sa bagay na mahalaga para sa atin, no? Sabi nga ni Pastor Peter, hindi ko po yung ano, hindi ko po yung walang time. No? Ang sabi doon, hindi lang siya importante sa'yo. Kaya sabi, importante sa atin, bibigyan natin ng time. Time out na. Okay. Ano natin, breakout question. Sabi ni, dalawa lang siguro. Ano ang natutunan mo patungkol sa kahalagahan ng paglalaan ng oras sa abilidad mo magkaroon ng impluwensya sa iba? Okay, ulitin ko para magsustok pang kumanta kayo sa talaga eh. Maus na agad ako eh. Ano ang natutunan mo patungkol sa kahalagahan ng paglalaan ng oras sa abilidad mong magkaroon ng impluwensya sa iba? Tapos pangalawa, ano ang mga pagbabagong gagawin mo sa pakikitungo sa iyong pamilya, eskwela at katrabaho? Okay, let's pray. Lord, thank you so much, Lord God, for this time, O Lord God. Salamat po sa mga tinuro niyo po sa amin about sa kahalagahan ng oras, O Lord God. We pray, Lord, na patuloy po kami turuan, samahan, Lord, hubugin ang aming kaalaman, Lord God, at magamit mo para po sa iyong malwalatian. Salamat po sa iyo po, mataas na papulat po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.